Isang magandang araw po muli mga kababayan. Muli po ay bumabati po ako sa inyo mga kapatid. At sa atin po mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, at binabati ko rin po yung mga kababayan po natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. No, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan. At bago po tayo dito pumunta sa mga good news, ay huwag po sana ninyong kalimutan na kayo po ay mag-like at mag-subscribe dito po sa ating munting channel. Ayan. At parinig ko po sa inyo, ito po mula sa UNTV. Ito mo muna, ito sa bigas, ano? Ay nakakatuwa sa kalooban po yung ganyang bagay. Ito po, pakinggan po natin. Roll out ng 20 pesos na bigas matapos ang 10-day ban ng COMELEC dahil sa idinaos na eleksyon. Gaya sa Navotas Agora Complex kung saan pinilahan ng marami ang murang bigas. Mula sa Navotas City, may report si Mia Alonzo live. Mia, kamusta yung rollout ng 20 pesos na bigas dyan sa Navotas at marami ba yung naka-avail? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Naging maganda naman ang pagtugon ng mga mamimili sa P20 Rice Program ng pamahalaan dito sa Navotas Agora Complex, kung saan maaga pa nga lamang ay pinilahan na ito ng mga mamimili. Ayon sa bantay ng Kadiwa ng Pangulo Store, alas 6 pa lamang ng umaga ay pinilahan na ito ng mga pamimili. Kanginang umaga rin ay nag-ikot ang ilang kawani ng Department of Agriculture upang inspeksyonin ang rollout ng 20 pesos na bigas sa Kadiwa ng Navotas. Dumating din sa lugar si incoming Mayor John Ray Tiangco upang saksihan ang rollout ng murang bigas. Prioridad ng proyektong P20 Rice ng pamahalaan na mabentahan ang mga vulnerable sector, kabilang ng senior citizen, persons with disabilities, solo parents, gayon din ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS. Si Aling Juanita, isang senior citizen, maaga pa lamang ay pumila na para agad na makabili ng 20 pesos na bigas. Okay naman, wala namang amor. Malaking ano din sa budget yan, malaking tipid sa budget. Tulad nito, ano to, 10 kilos. Ang binibili ko sa isang araw yung tag 50. Kung 50 kilos yung, kung sa 50 yung 10 kilos, magkano na yun? Ito 20 pesos lang, napakalaking tipid. Tama po yan mga kababayan, ano po, napakalaking tipid po talaga yan. Biruin mo sa 5 kilo 100 piso lang yun. Kung sa 10 kilo 200 pesos lang. Kaya napakalaki po talagang tulong yan sa mga mamamayang Pilipino. Ito ang naging proyekto ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At ibig sabihin lang yung mga sinasabi ng iba na hanggang eleksyon lang daw yan, pagkatapos daw ng eleksyon wala na, ibig sabihin ay hindi po totoo, hindi po tama, ano. Kaya ito po ay napakagandang good news, lalo na sa mga mahihirap po nating mga kababayan. Ano po, tuloy natin. Laking tipid aniya ito para sa kanila, lalo na at anim sila sa pamilya na kumakain sa araw-araw. Kaya nang mabalitaan ay agad siyang nagpunta sa palengke para bumili. Aga 56 na sako ng NFA rice ang inihanda ng Navotas LGU dito para ipamahagi or ibenta para sa vulnerable sector, at 10 kilos ang maaaring ma-avail per tao. Kaso nga lang dahil sa haba ng naging pila kaninang umaga ay binabuti nila na tigli 5 kilo na lang muna ang maibenta para maka-avail ang lahat. At yan muna ang update mula dito sa Navotas Agora Complex. Balik sa iyo, Aga. Yan po ang magandang good news po, ano po, dito po sa nagaganap dito po sa parte ng Metro Manila na nakakapagbenta na po ng 20 pesos na bigas. Ayan, talagang nakakatuwa sa kalooban na ganyan, kasi ang makikinabang talaga niyan ay mga mahihirap po nating mga kababayan. Ayan, bako dyan, meron pa po good news. Ito po, pakinggan po natin si Claire. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw.
Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Kaugnay sa katatapos lang na 2025 national and local elections, alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Budget and Management, inaprubahan noong Biyernes ng DBM ang 2,000 pisong across-the-board increase sa honoraria para sa mga guro at election workers. Ito ay bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa maayos na pagsasagawa ng 2025 national and local elections. Ibig sabihin, magiging 12,000 pesos na ang honoraria para sa mga electoral board chairperson. 11,000 pesos naman para sa poll clerk at third member, habang 8,000 pesos naman para sa mga support staff. Sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act, nakalaan ang 7.4 billion pesos na pondo para sa higit 758 or 75 or rather 758,000 poll workers sa bansa. At may good news ang Civil Service Commission para sa mga kabataang Pilipino na nagtapos ng K-12 Basic Education Program. Sa ilalim ng CSC Resolution 2500229, maaari na makwalify ang first-level government positions ang mga nagtapos ng grade 10 at grade 12 sa ilalim ng K-12 curriculum. In-update ng CSC ang dating requirements para sa mga posisyong clerical, custodial, at iba pang sub-professional roles sa gobyerno. Ngayon, kinikilala na ang mga sumusunod na grade 10 completers simula 2016, grade 12 graduates simula 2016, at mga nagtapos ng TechVoc track na may TESDA NC11 or rather NC2 certification. Layunin ng pagbabagong ito na bigyan daan ang mas maraming kabataan na makapasok sa serbisyo publiko bilang tugon sa reforma ng K-12. Paalala ng CSC, bukod sa educational requirement, kailangan pa rin tugunan ng mga aplikante ang iba pang requirements gaya ng mga relevant training, experience, at civil service eligibility. Panoorin po natin ito. Huwag po nating kalimutan ang mga programa ng Pangulo na bukas centers. Tandaan po natin, may 51 na po na bukas centers, libreng laboratory services, pati po ibang mga operasyon katulad ng katarata. At meron na po tayong 26 na bukas centers sa Luzon, 8 sa Visayas at 17 po sa Mindanao. So sa mga kababayan natin, tulungan po natin ang Pangulong Marcos Jr. at ang Maganda po yung programa ng ating gobyerno. Sana po ay suportahan ng ating mga halal na mga bagong senador. Sana po ay suportahan po natin na mamayang Pilipino, hindi po yung kinokontra po natin. Kasi po, ang makikinabang po nito ay walang iba kundi ang maliliit po nating mga kababayan. Ayan, kaya yun po ang aking yun po ang aking inaasahan dito po sa mga naihalal na mga bagong senador na dapat ay sumusuporta sa mga ganitong programa ng ating gobyerno sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino. Ano po? administrasyon upang mapagpatuloy ang magandang programa para sa taong bayan. Bigas at bukas. At dito po nagtatapos ang ating briefing ngayong araw. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang Yan po mga kababayan, yung ating narinig na mga good news na ginagawa ng ating gobyerno, at sana'y atin pong suportahan po yan mga kababayan, at lalong higit ang mga nakaupo
na bagong halal ng ating mamamayang Pilipino na masuportahan ng mabubuting panukala at mga gawa para sa mga mamamayang Pilipino na mabuti. Ano po, ikagaganda ng ating bansa. Yan po. At hanggang dyan po muli mga kababayan, at salamat po sa inyong pakikinig, panonood dito po sa ating munting programa. Mr. Gamble po muli, at ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Sana po huwag kayong magsasawa at huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito po sa ating munting channel. At hanggang dyan po, gaya ng aking sinasabi, sa araw-araw na lumilipas sa ating buhay, huwag po nating kalimutan na magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye po.